Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Diyos ko Lord, na-miss ko itong kabundukan na ito. At hindi lang ang team na na-miss itong bundok, pati tayong lahat. Ang dami naghanap. Lori, kailan kayo pupunta? Babalik sa kabundukan? Ito na po mga kabayan ang inyong katanungan. Ito, paakyat baba. Dahil meron tayong bisitahin na lagi yung hinahanap. Kumusta kaya siya? Nakauwi na ba? Okay na ba? No? Or hanggang ngayon nagtago pa rin? So, maraming tanong na hindi ko masasagot dahil hindi namin kaagad nabalikan nung time na nandito tayo. So, tingnan natin mga kabayan ang inyong katanungan kung ano ang magiging ganap mamaya. Dating natin mga kabayan ko. Yes, buti na lang kahit papaano sa ibang bansa grabe 40 50 Celsius, 50 degrees Celsius sa sobrang init. 38, may 40, may 50. Dito mga kabayan sa ngayon, 33. Hindi masyadong mainit sa kabundukan ngayon mga kabayan. Nakita nyo naman, bumalik ang dating nabuhay, kumbaga. Nabuhay muli ang kabundukan mga kabayan. Ayan marami ng damo-damo. Masukal na naman. Green na naman ang kabundukan mga kabayan. Hindi tulad nung huling punta natin, yung summer talaga na madalas tayo dito. Kalbo, malungkot, mainit. No? Wala kang makitang ganyan. Pero ngayon, kita nyo naman, O diba, napakaganda. Pero, umpisa na naman ang daanan dito. Mahirap naman akyatin sa mga nangangalakal, sa mga nagdadala ng motor o kulong-kulong dahil syempre panay ulan na naman dito mga kabayan. Kaya ito na naman ang problema na hinaharap sa ating mga masisipag dito sa kabundukan po. Yes, pasensya na ha. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, ang pagpunta po namin dito kay Mr. Pugi sa 3 hari ay hindi na nagiging madalas. Pero sa isang buwan, once or twice ay okay na yun. Yung pagmonitor at pagbigay ng ayuda. Yes, dahil ito ang request ng ating Nanay Mia, the mysterious girl, na magkikita daw po kami soon, this year or next year po mga kabayan. Hopefully this year magkita na kami ni Nanay Mia, pero hindi ko alam kung pwede naming i-vlog or ipakita sa vlog po mga kabayan. Hindi ko alam, baka kami lang ang makakita. Kayo gusto nyo ba makita si Nanay Mia? Nanay Mia, pwede ba daw po kayo makita sa ating mga viewers? Or tayo na lang mag-secret-secret Nanay Mia mo? Hayaan natin sila mag-isip kung sino ba talaga si Nanay Mia. So may mga ganun kasi, kahit ngayong ating mga kapwa sponsors, sino kaya yan, Lori? Kapag hindi nila nakikita, sino kaya yan? Sabi ko, ako din, natatanong din ako kung sino siya, pero uuwi daw sana makita kayo, at makita din namin sa vlog mo, mamasama. Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Siyempre itatanong ko, kasi baka mamaya nga siya, anonymous nga siya, silent nga siya, tapos magpakita sa vlog, baka hindi. Pero okay na rin yun, para habang buhay kang mag-isip kung sino ba talaga siya. Diba? Habang buhay yung mga katanungan. At
mag-isip yung ating mga viewers. Ang importante, nakita ng team. I-describe ko na lang pag nagkita kami ni Nanay Mia. No, ganito, ganyan, kamukha kami, o mga ganon-ganon na mga kabayan. Oh, kayo, excited kayo, no? Na makita rin si Nanay Mia. Baka this year, sa pagkakatanda ko mga kabayan, this year pupunta si Nanay Mia. Kaya pag-pray natin na magkita kami. Abangan natin kung papayag na makita natin or hindi. Yes, dito kami ngayon kay Tatay Romy. Ay, naku mga kabayan. Oh, wala na. Wala nang daanan. Hay, nakakatakot na ang ahas. Alam niyo po mga kabayan, 1,000 ahas na ang dumadaan dito, nakikita ko. Na minsan nakamuntikan na akong makagat. Ang dami-dami ng ahas dito mga kabayan na na tumawid or nagkataon na pababa kami na sila naman din ay pababa or paakyat. No, ay Diyos ko apo. 1,000 ahas na ang dumaan dito. Hala, wala ka na talagang makita. Grabe oh. Napakasukal na. Nakakatakot ka na. Ay, naku, mamayang gabi. Huwag naman sana tayong abutin ng gabi. No, dahil, ayan, oh, nakakatakot. Ay, Diyos ko, Lord. What happened? Kunti na lang siguro mga dumadaan dito, mga kabayan. Eh, di ba dati, pinapalinisan ko ito. No, ngayon, hindi na maharap siguro sa mga dumadaan dito dahil nabisi na rin sila. Oh. Pero napakasarap ng pakiramdam ko mga kabayan. Ang sarap din ng pakiramdam ko ngayon mga kabayan at ang sarap ng klima dahil nga po no ay hitik sa sa damo kumbaga no, makapal yung damo mga kabayan, nagdadala din na para lumamig yung palibot ng kabundukan, no? Ayun, okay lang nagdadalang isip kayo humakbang mga kabayan kasi ang sukal na talaga niya. Ang tanong, nandiyan kaya si Tatay Romy? Oh. Sige, patuloy tayo ngayon sa pagbaba dahil ang ganda ng ating pasok ngayon. Medyo hiningal ako kaagad mga kabayan doon na. No? Medyo hiningal ako kanina. Nanibago sa pag-akyat. Sanay tayo sa lakad pero syempre sanay tayo sa akyat pero syempre mga kabayan maninibago ka. Medyo madulas, medyo ingat-ingat tayo kasi mahamog at madulas, then makakapal yung damo. Hindi natin nakikita kung may lubak o wala. Sobrang kapal mga kabayan. Halos hindi magkalayo doon sa first time natin pumunta. Dito na napakakapal na halos walang madaanan, walang gasgas. Ngayon, ito na naman, nabuhay muli. Dahil madalas ang pag-uulan, ayan no, basa ang lupa, madulas. Ay, kabay ka. Oh, may mga lumot-lumot kasi. No, may mga lumot-lumot yung bato mga kabayan kaya delikado. Sana po mga kabayan, yung pagpunta natin ngayon, pagbalik natin ngayon, ay nandiyan na or sabihin na natin umalis. Hi, good morning po, Tay! Nandyan kaya si Tatay Romy? Ay, grabe ng grabe ng kapal ng daanan, sukal na. Sige, nag-ulan? Ay.
O sige daw ulan dito mga kabayan. Wala na. Wala nang, wala, gas-gas ito. Siguro nagkagas-gas mga kabayan dahil dinaanan ni Makoy. Nauna si Makoy sa si Jacoy mga kabayan. Wala talaga. Kailangan malinisan. Meron silang mga mower. Baka wala ng gasolina. O walang panahon mga kabayan. Mayroong mower sila dyan. 3 ata mower nila dyan. 2. Galing din kay Nanay Mia. Yes po, Nanay Mia. Sorry po. Nung unang punta po namin dito, hindi po namin nadala si Tatay Romy sa baba, sa bayan. Kasi wala naman po. Nag-antay kami. Sinubukan ko. Nag-antay talaga kami buong maghapon. Ginabi na kami sa pag-uwi namin. So ngayon, ay, sana nandyan. Ay, ang ganda naman. Ay, ano yun? Ba't may nahipo akong ano? Ba yan? Magaspang. Akala ko kung ano. Oh, ayan. Okay lang, mura pa lang. Mura pa, oh. Mura pa to siya. Kulang pa. Ayan, oh. Hindi pa masyadong makintab yung ano niya. Mura, wow. Sus ko, abutin mo lang ang abukado. Ting abukado kasi ngayon mga kabayan. Pero hindi lahat ng puno ng abukado ngayon ay hitik sa bunga. Dahil sa ulan at init na hindi masyadong maganda ang timpla ng panahon. Kaya apektado lahat ng mga puno ngayon na may bunga. Hindi ganun. Hindi tulad last 2 years na grabe talaga pag namunga ang avocado. Kahit ganito siya kaliit mga kabayan, halos mabali ang sanga sa sobrang dami ng bunga. O ganun. So ayan, bumalik kami Nanay Mia. So sana nandiyan kung aalis man, pero sana babalik di tulad nung nakaraan na wala talaga. Para naman mabitbit namin kasi request ng ating pagmahal and very generous sponsor na si Nanay Mia. Ay mabitbit natin yung 3 hari or yung 2 hari or yung 1 hari man lang. Diyos ko, kung sino yung pwede, kung sino nandiyan, sige bitbitin na natin. No problem. Para magiging masaya muli si Tatay Romy. Ano kaya nangyari sa kanya mga kabayan, no? Nung nakaraan, first time ko, sa tagal ko dito mga kabayan, pero hindi man sumipot. Ang alam ko talaga mga kabayan, nakasanayan ko, kahit aalis yan, uwi talaga kahit anong mangyari. Alis lang, hindi makauwi ng bahayan kung kasama ko, kung saan ako hihiga o matutulog doon din yan. Pero ewan ko, ano nangyari? Saan kaya siya? Dito kami nagtatambay. Dito kami nagpapahinga mga kabayan. Ito, noong mga nakaraang buwan, kahit maraming puno ng mangga or dito ka magtambay sa lilim ng mangga, mainit. May hangin siya pero ang dala ng hangin mga kabayan pag dumampi sa balat mo, napakainit. Pero ngayon, grabe, maramdaman mo na nanumbalik na naman yung dating pag tumambay ka dito na akala mo para kang nasa bunganga ng kuweba. Na malamig ang dadampi sa balat mo. Ay, ang sarap. Nabuhay muli ang puso ko mga kabay na nakalanghap ng sariwang hangin. Ay, pati dito, grabe na yung sukal mga kabayan. Yung dating malinis dito na walang kadamo-damo ngayon, halos kasing tangkad ko na yung damo mga kabayan, no. Humahabol na rin sa amin, ayan, no. Pero ang ganda niya, no. Damo siya pero parang bulaklak, ayan, no. Ang ganda, pang design sa mga fresh. Kailang pag nalanghap mo ito mga kabayan, kasi ayan, tinan mo, ayan, no. Tinan mo, tinan nyo po mga kabayan, ayan. Pag nalanghap mo yan, panay bahing ka, panay bahing, atching ka ng atching, alam mo yon. Pagpapasok sa ano mo, tapos magka-allergic ka, yan ang dumadali sa amin kapag yung tag-ulan mga kabay na maraming ganyan. Asahan mo pag uwi mo, pag sa gabi, nako, tutulo na yung sipon mo, bahing ka na ng bahing. Na-allergic ka na sa mga ganyan. Hindi lang yan, marami pang iba. Mayroon pa diyang iba na pinong-pino.
yung kanyang dahon na nagliliparan. At saka pag umulan mga kabayan, no, pag nandito ka sa kabundukan ay langhap mo talaga siya. Ganyan. So ito nandito kaya ngayon. Ay, ang dami nang umano sa ano mo, oh. Dami. So ngayon mga kabayan, malapit na tayo. Malapit na tayo mga kabayan. Sana ay nandiyan si Tatay Romy plus si Kuya Bentot. Si Marwin, asahan na natin mga kabayan. Hindi magi-enjoy yun dito. Hindi yung magi-enjoy dito mga kabayan si Marwin. Kasi si Marwin siyempre bata pa, barkada. No, nalilibang sa barkada. Walang problema. Basta wag haluan ng masamang gawain. Barkada lang, enjoy lang. Karapatan natin mag-enjoy. No? Karapatan natin mag-enjoy. Pero iwasan na mapasama ka. So, nandito na tayo mga kabayan. Pero, pinapakiramdam ko yung bahay ni Tatay Romy. Wala akong naririnig na kalampag, ingay, kaluskos, usok, wala. No? Pero malalaman natin mamaya kapag nandyan na tayo mismo sa bahay niya. Wala. Kasi pag ganito mga kabayan, meron akong mga naririnig na kalampag or ano man dyan mga kabayan. Pero mukhang nandyan po ata. Titingnan natin. O Diyos ko, sayang naman to, natumba to sa ano, oh. Saging. At saka ito mga kabayan, alam niyo po, last year, ang bunga nito mga kabayan, natikman ko yan, ang bunga niyan, schedule pa ang kumuha. Super laki, akala mo, papaya. Nagmistulang papaya ang bunga nitong avocado na ito kasi may klase. Ang avocado kasi mga kabayan, may iba't ibang variety po mga kabayan. Ayan, mayroon pero kapiranggot pa lang. Iba't ibang variety ang mga avocado natin. Ito, akala mo ay papaya ang bunga sa sobrang laki niya mga kabayan. Pag nahulugan ka, nako, mahilo ka talaga ng 48 years. Hindi ka makabangon pag dyan ka mahulugan ng isang bungang avocado. Okay, sige po mga kabayan. Abangan niyo po sa susunod na episode. Pabitin muna tayo. Masarap din minsan pag nabitin mga kabayan para ma-excite ka. O diba? Subukan nyo minsan na mabitin. Gayahin nyo ako ha. Pabitin-bitin muna tayo para merong excitement. O diba? Alam nyo po mga kabayan, dati, kaya malakas ang loob ko na pumunta dito, na kahit alam natin na mahina ang pandinig ni Tatay Romy, ni Kuya Bentot, kasi wala naman silang ibang mapuntahan. Kung mawala man sila or maabutan natin sila na walang tao dyan mga kabayan, malamang, no, hanapin lang namin dyan, doon sa kabilang sibol, taas baba, o kaya dyan lang, or doon sa kabila mga kabayan, dyan lang, yun lang talaga. Ang pinakamalayong punta ni Tatay Romy mga kabayan, doon. Kasi bangin na po yan dyan mga kabayan. Dyan sa itaas kasi dati silang nakatira dyan. Doon. Ayun, may kawayan mga kabayan. Yan talaga ang original na tirahan ni Tatay Romy na kung saan kasama niya noon ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at si Nanay Terry. Diyan sila nakabuo bumuo ng pamilya. Diyan sa itaas na yan mga kabayan. Nalipat lang sila dito sa ibaba, no? Para kahit papaano ay malapit-lapit sa tubig mga kabayan sa Sibol kasi doon. Ang layong naman, biro mo doon pa Dito nga, hingalin ka nga, di ba? Dito ay nandiyan na. No? Kunting lakad na lang nandyan yung Sibol. Lalo na ngayon, nilalapitan na sila ng tubig mismo na ang lumalapit sa kanilang bahay. Yung tubig natin na nagagana dito sa itaas kapag summertime. Pero pag sobrang init mga kabayan, ay bababa talaga sila kasi nauubusan ang itaas. Kaya mula doon mga kabayan na tinarahan nila, bumaba sila dito
at dito na sila talaga halos nagtagal si Tatay Romy, mga kabayan. Pero nung nandiyan pa yung mga anak niya nakakasama, yung medyo maliliit pa, di ba? Yung medyo maliliit pa, doon sila nakatira. Pero walang anak na dito lumaki, mga kabayan. Ibig kong sabihin, nakasama dito ni Tatay Romy. Si Tatay Romy na lang talaga dyan ang lumipat na mag-isa. Pero napupunta-puntahan pa rin sila ng paminsan-minsan sa mga anak nila. Yung iba talaga, hindi na po sila napupuntahan. O, ganun lang po, mga kabayan, 'di ba? Minsan pag hanapin namin, naghanap kami diyan, biglang guguho diyan, mga kabayan, na merong dala-dala. So ganun lang ang buhay ni Tatay Romy, mga kabayan, dito. Kaya itong mga recipient natin, sa totoo lang, mga kabayan, kung katulad sila ni Tatay Romy, kasipag na kahit may edad na, hindi magugutuman. No? Bakit si Tatay Romy hindi umaasa kahit alam niya na hinahakdan natin, or kahit alam niya na hinatiran natin ng ayuda, pero hindi mo makitaan kay Tatay Romy na umaasa. Kahit si Bintot, no? Gumagalaw, kumikilos, naghanap buhay pa din. Hindi mo mapigilan sila sa paghanap buhay, mga kabayan. Dito ka lang talaga mapabilib kay Tatay Romy and sa kanyang pamilya, mga kabayan, na hindi mo makitaan na aasa. Kahit meron, tuloy sa paghanap buhay, mga kabayan. No? Bakit yung iba nating mga recipient, mga kabayan? Parang takot na mawala yung ayuda. No? Bakit ganun? Na pwede namang magpagod kung anong dati yung ginagawa natin. 'Di ba? Pwede naman. Lalo na mga bata pa sila, kung nakayanan ni Tatay Romy, mas makakayanan po nila, mga kabayan, kasi mas bata pa at malakas pa yung katawan nila. Si Tatay Romy, puro root crops nakaasa dito, at hindi rin araw-araw merong harvest, merong bunga, merong laman ang mga pananim nila dito, mga kabayan. Mag-antay muna ng ilang buwan bago sila makakain ng mga iba't ibang root crops dito, mga kabayan. O, di ba? Pero buhay at masigla si Tatay Romy. Kaya tara po, mga kabayan, punta na natin dahil marami na ang nag-aantay. Okay, sige.